Matagal na ako gumagamit ng 361 degrees running shoes at 2 to 3 years na ata ako nagre-review ng sapatos nila. Non-carbon plated man ito or carbon plate. Satisfied naman ako sa quality ng sapatos nila. At ngayon magagamit ko na, may test ko na yung flagship racing shoe nila. So ito ang 361 degrees Furious Future 2.0. Flagship racing shoe ng 361 degrees. So tara, pag-usapan natin ito kung ano ang meron sa sapatos na ito at magiging performance nito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase kay sa TikTok shop para i-test at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawa nito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay base sa experience ko. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede naman nyo i-like yung video ko, pa-subscribe naman po ako. Wala naman pong bayad ito, malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan muna natin guys ang specs itong sapatos bago natin pag-usapan ng performance ito. Yung upper layer nito ay made of 50% carbon fiber at 30% recycled yarn. Kapag tinitinan ko naman ito, single layer siya tapos medyo manipis ng konti. So naintindihan ko naman kung bakit medyo manipis ng konti yung upper layer para mapagaan nila ito. Tapos marami siyang maliliit na butas-butas para sa pagiging breathable niya at napaka-transparent niya. Tingnan nyo guys, tatanggalin ko yung palaman ng sapatos para malaman nyo kung gaano siya ka-transparent. Ayan siya. So maging aware kayo sa gagamitin yung medyas kung bagay ba dito. Dito sa toe cup, sakto lang yung lambot. So may enough support ito sa ating toes. Dito naman sa back, merong hawakan para kapag isusot mo yung sako mo, hindi ka nahihirapan. Medyo malambot dito sa taas. Pero dito sa baba, medyo matigas naman. So nakakadagdag laki ito sa ating heel. Dagdag stability yon. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lacing holes. So maigpitan mo ito ng maayos kung sakaling maluwag ito sa inyo. Yung sintas naman niya ay sakto lang ang haba. Medyo malapad. Yung tang naman niya, sakto lang din ang lapad. Medyo mahaba. Dahil sa connected yung tang tapos yung collar lining niya. Tapos stretchable siya na merong malilit na butas-butas para sa pagiging breathable. Tingnan nyo guys, oh. Dito naman sa collar lining niya, walang foam. Tela lang ito na soft. Manipis lang siya, pero meron siyang heel counter. Malambot, hindi ganun kakapal, hindi rin naman ganun kanipis. Sakto lang yung kapal nito. So hindi basta-basta dudulas yung heel mo dito kapag tumatakbo ka na mabilis. Yung midsole nito ay tinawag lang CQT Extreme na double layer nylon rough foam. Tapos itong nasa taas na layer na foam ay para sa rebound at mas malambot kaysa dito sa lower midsole. Ginawa nila yon para maging comfortable yung pakiramdam natin kapag tumatakbo tayo na mabilis. Ito namang lower midsole ay hindi siya ganun kalambot para sa stable support. At sabi sa advertisement nila, itong purport daw ay dinagdagan nila ng kapal ng 2.5 mm para sa dagdag proportion at rebound. Ang kapal na midsole dito sa purport ay 30.5 mm tapos dito sa heel ay 36 mm. Para sa akin, makapal yan. Tapos meron itong 5.5 mm drop. So, ibig sabihin, low drop ito. Natural ang foot strike natin dito. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang butas ano. Pero wala akong nakitang details kung para saan itong butas na to. Pero basic experience ko, lalo na sa 361 degrees flame series, itong butas ay para sa shock absorption. Kapag tinitinan ko ng ganitong angle guys yung kanyang midsole, malapad siya tapos mataba. So sa tingin ko, maganda ito sa supination at nag-over pronation. Kuha natin guys ng estimated na sukat yung kanyang lapad ng outsole. So nakakuha ko dito ng 112 mm. Para sa akin, malapad yan. So nakakadagdag yan sa stability ng sapatos. Pero papakaramdaman ko pa rin habang tumatakbo kung meron ba talaga itong magandang stability. So meron itong full palm carbon plate na tinawag nilang quick bone at nakikita guys dito sa outsole. Nakikita rin dito at dito. Meron itong tatlong properties. Dito sa purport, yung carbon plate ay in-extend nila para sa rolling feeling. Dito naman sa gitna, mas pinalapad nila para sa enhance ng stability. At dito naman sa back, yung carbon plate ay nire-enforce nila yung ribs o mas pinatigas nila para sa enhanced proportion. Yung rubber outsole naman ito ay RPU, lighter at more wear resistant. Kapag tinitingnan ko naman guys yung rubber outsole nito, medyo manipis siya. Tingnan nyo guys, oh. Naintindihan ko naman kung bakit medyo manipis yung rubber outsole nito kasi ginawa nila yan para maging mas magaan itong sapatos. Pero hindi basta-basta yung rubber outsole nito kasi isa ito sa pinakamatibay ng rubber outsole ng 361 degrees. So tingnan nyo ng ganitong angle yung rubber outsole niya. Ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung video na to kung mabilis mong mapudpud yung rubber outsole nito kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo.
So, tingnan natin guys yung kanyang insole. So, medyo makapal. Malambot. Yung pagiging malambot niya, mabilis bumalik. Flat lang. Medyo magaspang yung nararamdaman ko dito at may nakalagay sa kanyang future. So, kahit na flat lang yung kanyang insole, meron pa rin itong may support sa ating pa. Kasi itong midsole guys, itong nakikita nyo na to. Tapos dito sa kabila, extended midsole ito. So, ibig sabihin, nakalubog pa yung paa natin dito. Basic experience ko, merong support yon sa ating paa sa stability. So, timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7. $199 grams sa size 7, ang ganitong itakbo. So, tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. Nag-enjoy ako sa takbo ko gamit ito at sa tingin ko, these shoes will give us smooth, light, speed, power, and comfortable rides. So naka 20 kilometers ako dito na easy run na may kasamang speed run. Oras, 1 hour and 52 minutes, average pace, 5 minutes and 38 seconds, average SR, 146 BPM. Pag-usapan muna natin guys sa naging fitting nito sa pako. Ang ganda ng pagka-fit nito sa akin guys kasi dito sa toe box, medyo malapad yung nararamdaman ko dito pero hindi siya ganun karumi. So paano nangyari yon? Tingnan nyo guys, kung mapapansin nyo itong toe box, itong upper layer, hindi siya ganun kaumbok. Dahil doon ang pakiramdam ko dito para ako naka-gloves. Hindi mahigpit at hindi naman maluwag, saktong-sakto lang. Dito naman sa gitna, saktong-sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Tapos nararamdaman ko yung extended midsole sa arch ko. At dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, pwede ito sa malapad na paa. Wag lang yung sobrang lapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa at narrow ang paa. Pero kung yung paa nyo ay malapad tapos sobrang taba, masisikipan kayo dito. At ang advice ko, medyo manipis yung gagamitin yung medyas. Huwag yung makapal kasi masisikipan kayo dito sa may toe box. Ito yung ginamit kong medyas at saktong-sakto lang ito dito. Hindi naman to sobrang kapal at hindi naman sobrang nipis. Pero kung yung paa nyo ay sobrang narrow naman, kailangan nyo ng medyo makapal na medyas para hindi masyadong maluwag yung pakiramdam nyo dito sa may toe box. Nung tumatakbo na ako, nagpe-pace ako dito ng 5 minutes per kilometer, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Malambot yung nararamdaman ko sa midsole nito. Hindi naman sobrang lambot, malambot lang siya. Yung pagiging malambot ng midsole nito ay comfortable yung nararamdaman ko sa paa ko. At sa tingin ko sa mga newbie na gusto makagamit ng carbon plated running shoes, isa ito sa marirecommend ko sa inyo kasi may enough cushioning, may enough lambot yung midsole nito para sa inyo. For reference sa pagiging malambot ng midsole nito at ibibase ko sa pacing, pwede may takbo ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, 8 minutes per kilometer at mas mabagal pang pace. Kahit na naglalakad ka, pakiramdam mo pa rin yung pagiging malambot ng midsole nito. Sa pagiging responsive naman ng midsole, napaka-responsive na nararamdaman ko sa midsole nito. Meron ako nararamdaman na malakas na bounce, energy feedback at napaka-massive na nararamdaman ko sa response ng midsole nito. Kung ikaw ay tumatakbo ng mabilis na pace, hindi ka mabibitin sa response ng midsole nito. Nung nasa 12 km na ako, nagpe-pace ako dito ng 5 minutes per kilometer. Sinubukan kong pumikap ng mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 35 seconds.
Napaka-responsive pa rin na nararamdaman ko sa midsole nito at wala akong nararamdaman na delay ang bilis ng reaction ng midsole. At sa tingin ko, itong sapatos ay para sa speed training at racing. Pero hindi ko gagamitin ito guys sa speed training. Gagamitin ko ito sa racing. Yung midsole nito guys, hindi mo na kailangan i-break-in para maging comfortable sa paa mo. Naka-ready na to kung ano man yung gusto mong takbo. Sa pagiging stable naman ito, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Napapadaan ako sa palikong kalsada, stable pa rin naman yung nararamdaman ko dito. Sinubukan ko ito guys sa pataas na kalsada tapos pa-curve. Pababang kalsada tapos pa-curve din. Stable pa rin naman yung nararamdaman ko dito, hindi ako nakakaramdam na gumigewang yung pa ako dito o nawawalan ako ng balanse. Isa pa sa napansin ko nung tumatakbo ko ng bilis, naramdaman ko yung pagiging aggressive nitong sapatos. Gawa nitong mataas na curve, itong rocker. Parang nararamdaman ko na yung forefoot ko ang unang bumabagsak sa ground. Dahil doon napapatakbo talaga ako na mabilis. Sa rubber outsole naman ito guys, napapadaan ako sa uphill at downhill. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito, makapit. At nakadagdag yung makapit na rubber outsole sa pagiging stable nito. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa forefoot striker, sa midfoot striker. Magugustuhan nyo to guys kasi ramdam na ramdam ko yung pagiging bouncy feeling dito sa forefoot to midfoot. Hindi to pwede guys sa nag-gear strike kasi kung mapapansin nyo yung forma nitong outsole ay pa-curve. So kung nag-gear strike ka, ang lalim. Pero kung nag-aaral ka mag-forefoot striker at midfoot striker, pwede mo itong gamitin. Sa 20 km sa takbo ko dito, hindi ako nakakaramdam na dumadapa yung midsole nito o flat na. O nawawala na yung pagiging malambot na midsole. So sa tingin ko, pwede natin may takbo ito ng half marathon, marathon to ultra marathon. Pag-usapan natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 20 km na ito. Ito na nangyari sa rubber outsole niya. May konting gasgas dito pero nandito pa rin yung pattern. May konting gasgas dito, nandito pa rin yung pattern. Wala pa masyadong gasgas dito at nandito pa rin yung pattern. So sa tingin ko, matibay yung rubber outsole nito. Pero kung gagamitin niyo ito sa pang-araw-araw na takbo at kung yung tinatakbo niyo ay yung semento na matalas, hindi espalto, mabilis mapudpud yung rubber outsole nito. So ito naman guys yung kanyang midsole. May konting bitak-bitak pero hindi siya ganun kalalim. Nandito pa rin yung mga kulay, walang nabakbak. Dito naman sa kabila, may konting bitak-bitak. Pero hindi siya ganun kalalim at walang nabakbak din sa kulay. So sa tingin ko, yung midsole nito ay matibay. So tingnan natin guys ang mga dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may toe box. Nandyan pa rin, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may part ng heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa kabila, nakadikit pa rin. Dito sa may gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may part ng toe box, nakadikit pa rin. At dito sa harap, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Yan ang flagship running shoes ng 361 degrees. Pag-usapan naman natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung malakas na responsive na midsole nito, ang massive. Pangalawang nagustuhan ko dito yung malambot na midsole, pwedeng may takbo ng mabagal na pace. Pangatlong nagustuhan ko dito yung magandang fitting niya sa paa ko. Nakalak na maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Pangapat na nagustuhan ko dito, napaka-breathable niya. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. At nung tumatakbo ko na mabilis, wala akong nararamdaman na hot spot sa talampakan ko dito. Panglimang nagustuhan ko dito yung durability niya, matibay. At ang pangalim na nagustuhan ko dito yung design niya. Ang ganda ng design. Tapos napaka-premium niyang tingnan. Nga pala guys, ang pampitong nagustuhan ko sa sapatos na ito, ang gaan niyang itakbo. Napaka-effortless ng bawat takbang ko dito. Ang di ko lang nagustuhan sa sapatos na ito, yung material ng tang niya. Papunta dito sa may color lining. Hanggang dito sa may hawakan. Madaling dikitan ng dumi. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at run safe po.